Salamat kayo. So, actually, nagsimula na kami starting with the Senate minority. And ang nakakatuwa, in tandem with the House minority, para maging mabunga itong nagiging investigasyon namin sa Blue Ribbon Committee sa Senado at sa TRICOM naman doon sa House of Representatives. Even before the investigations began, nag-file na po kami, Senate and House minorities, ng resolution on an open BICAM. Opo, pinagtulungan namin ni Senate Minority Leader Tito Soto at yung tatlo pang minority leaders plus ako, plus Senators Kiko and Bam. At doon naman sa House, sina Representative Chel Jokno at dalawa pa ng Akbayan, si Representative Laila De Lima ng ML Party List at ilang mga district reps. Ang hinihingi po namin doon sa Open BICAM resolution ay, yun na nga, maging bukas hanggang sa Bicameral Conference Committee process ng budget taon-taon. Hindi lang sa Senate and House panels, hindi lang sa inyo sa media, pati sa kung sinong mamamayan ang gustong maka-observe. Hiningi din namin sa aming Open BICAM resolution na magkaroon ng matrix comparing and contrasting yung Senate and House versions ng budget. At hiningi din namin sa Open BICAM resolution na may minutes of every meeting of the Bicameral Conference Committee na parehong yung minutes at yung matrix, again, available to the public upon request. So, ibig sabihin, bago pa namin sinimulan yung investigasyon, ay meron na kaming at least isang nakikitang patutunguhan. In the meantime, nagbukas nga si Presidente ng isumbong sa Pangulo. Yung Senate Finance Committee din ay nagbukas ng budget tracking mechanism online. And yun na nga, yung star of the show ngayon dito sa paglilinis ng budget at ng budget process ay yung investigasyon sa flood control scams. So dun sa huling nadaluhan kong hearing, napa-agree ko ang DPWH resource persons all the way up to Undersecretary Cabral na dapat pag doble gastos, doble penalty, doble danyos. Kapag ginastosan both yung project itself at yung repair, no, dahil substandard o overpriced yung original budget, dapat doble din ang penalty ng contractor doon. So tatapusin nila dapat yung proyekto and at no cost to government. Napa-oo ko rin po ang DPWH na dapat zero tolerance sila. One strike, you're out policy sa mga contractor na mapapatunayang quote-unquote gumagawa ng ghost project or substandard project or overpriced project. So may ilang palang mga probinsya at bayan na highlight so far sa investigasyon. Pero ang balak po namin sa Senate minority at dala rin, gamit din yung privilege speech ni Senator Ping, ay gawin ito mga nationwide na pagwawasto. Both on the part of the contractors, kaya mabuti dinilis na ng PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board, at least starting with yung SIAM na kumpanya ng mga diskaya. That accountability has to extend beyond the contractors. Dapat pati yung mga tiwaling, kawani at opisyal ng DPWH at nagsisimula na yon sa ilan. Pero it has to extend dun sa mga nag-sponsor ng mga amendments. Ibig sabihin, kaming mga legislators din. Edward Ligas,